magic na ganoon kalakas at ito ay nagawa niya sa maikling oras lamang. Napaisip naman ang Palace Mage. Iniisip niya kung paano ito nagawa ni El. Napangiti naman si El sa mga reaksyon ng Palace Mage. Naglabas naman si El ng papel. Nagsulat siya ng magical theory na kanyang iiwan mamaya para sa Palace Mage. Iniisip niya na ang kanilang usapan ay hindi niya aakalaing magiging masaya. Baka dahil napakalakas ng kanyang pagnanasa sa pananaliksik. Habang sila naman ay naglalakad may napansin naman si El sa labas ng bintana. Makikita ang mga tanawin sa labas ng kaharian. Ang mga bahay at ang dagat ay masisilayan. Iniisip ni El na ang lugar na ito ay napakaganda. Itong lugar ay sagana sa mga pagkain. At may mga yamang ilalim lupa. Kaya naman iniisip ni El na ang Tholian Kingdom ay isang magandang lugar. Nagtaka naman ang Palace Mage sa papel na bitbit ni El kanina pa noong sila ay naglalakad. Inabot naman ni El ang papel na ito at ibinigay sa Palace Mage. Ang papel na ito ay naglalaman ng mga magical theory na si El mismo ang nakaisip. Sinabi niya na may mga pagkakahalin tulad ito sa mga may kinalaman sa magic at kalkulasyon. Tinanggap naman ito ng Palace Mage. Labis na tuwa ng kanyang makita ang nilalaman nito. Hindi niya inakala na may ganito palang method kung saan ito ay simple at napakaayos. Sinabi niya na napakagaling talaga ni El. Sinabi naman ni El na wala siyang balak na ipaalam ito sa ibang mga tao. Ngunit dahil nagustuhan niya ang Palace Mage, ito ay kanyang ibinigay sa kanya, sa isang kondisyon na wag niya itong ipagsasabi sa iba. Agad namang nagpasalamat ang Palace Mage sa binigay ni El. Sa lugar kung saan naghihintay ang hari ng Tholian Kingdom. Hindi mapakali ang hari sa paghihintay kila El na makarating. Iniisip niya na baka na-distract na naman si Desilon sa magic. Matapos ang kanyang paghihintay kumatok naman ang Palace Mage at sinabi na ang kanyang bisita ay nakarating na. Humingi naman ng paumanhin si El nang siya ay papasok na sa silid kung nasaan ang hari. Gusto namang batiin ng hari si El at pasalamatan at siya ay nandito na. Nang bigla itong naudlot dahil sumingit si Desilon. Pumunta siya sa harapan ni El at sinabi sa hari na isang magaling na mage si El at siya ang babago sa takbo ng kasaysayan. Sinabihan naman ng hari na kumalma si Desilon. Siya ay huminga ng may buntong hininga. Sinabi naman ng hari na hindi kailangang sabihin ito ni Desilon sapagkat ang kakayahan ni El ay kanyang nakita mismo noong siya ay napunta sa alanganin dahil sa mga traidor. Isinigaw naman ng hari kay Desilon na sila ay iwang dalawa ni El nang sila ay makapagsimula ng mag-usap. Masyado namang na-excite si Desilon kaya naman niya ito nagawa at siya ay humingi ng tawad sa hari. Iniisip naman ni El kung bakit silang dalawa lang ang may iwan sa silid na ito. Napatingin naman siya sa kanyang kapaligiran. Kahit saan man siya tumingin wala siyang makitang ibang tao kahit ni isang knight. Iniisip ni El na mukhang ginawa ito ng hari upang hindi makaramdam ng kaba si El. Bago pa man umalis si Desilon. Siya naman ay pinasalamatan ni El dahil siya ay kanyang ginabayan papunta dito. Sumagot naman si Desilon na magkwento si El sa kanya tungkol sa kanyang pananaliksik kung magkita man silang muli. Napahawak na lang sa ulo ang hari dahil sa kakulaitan ni Desilon kay El. Pagkaalis ni Desilon sa kwarto. Agad naman lumuhad si El upang magbigay respeto sa hari. Habang pinapasalamatan naman ni El ang hari mula sa kanyang puso, hinawakan naman ng hari ang balikat ni El. Habang hawak-hawak ng hari ang balikat ni El, bumaba naman siya sa sahig at sinabi kay El na siya ay tumayo. Sinabi ng hari na dapat siya ang magpasalamat kay El. Gusto niyang pasalamatan si El mula sa kaibuturan ng kanyang puso dahil siya ay kanyang sinagip kahapon sa kapahamakan. Pinalakpak ng hari ang kanyang mga kamay upang ipaalam sa mga katulong na dalhin na ang pagkain sa kwarto. Abutay ng ngiti naman ng mga katulong pagsilbihan ang hari at si El. Pagkahain ng mga pagkain sa hapagkainan. Humingi ng patawad ang hari kay El kung maaaring ito ay bastos ngunit ang lahat ng pagkain ay ihahain ng sabay-sabay. Sinabi naman ng hari na walang dapat ikabahala si El at gawin niyang comfortable ang kanyang sarili at sila ay mag-usap na. Napangiti naman si El dahil sa pagiging maasikaso ng hari. Iniisip niya na ang haring ito ay isang napakakonsideradong tao kahit sa mga maliliit na bagay. Sinabi naman ng hari na naghanda siya ng pinakasikat na alak sa kanyang kaharian para sa pagdating ni El. Tinanong niya kung gusto itong subukan ni El at agad namang nagpasalamat si El dito.
Kinargahan ng hari ang baso ni El na tila ba sumisimbolo na seryoso ang hari na gusto niyang pasalamatan si El. Dahil sa pagiging totoo ng hari, naisipan naman ni El na itrato ang hari ng buong puso. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at sinabi ang kanyang layunin. Sinabi ni El sa hari na inaakala niyang gusto siyang kunin ng hari dito upang gumawa ng Magic Tower. Ikinagulat naman ng hari ang sinabi ni El. Hindi niya akalain na mapagtatanto ni El ang gustong gawin ng hari sa kanyang kaharian. Naging seryoso naman ang mukha ng hari. Sinabi niyang ito ang kanyang plano. Ngunit ang kanyang plano na ito ay hindi lang para sa kapakanan ng pagtaas ng kapangyarihan ng kanyang kaharian. Dahil sa paglabas ng mga monsters taon-taon, libo-libong mga buhay ang nawawala. Kaya naman gustong gamitin ng hari ang oportunidad na ito upang hikayatin si El na gumawa ng Magic Tower sa kanyang kaharian at matigil na ang mga pangyayaring ito. Ikinwento din ng hari ang sitwasyon ng kanyang kaharian kay El. Nakakahiyamang sabihin ngunit hindi ito pag-o-overstate o pag-eeksaherada kung sasabihing hati sa tatlo ang kaharian. Ang una at ang pangalawang prinsipe ay umookupa sa kalahati ng kaharian. At dahil pareho silang nagsisikap magtipid sa kanilang mga puwersa, ang teritoryo sa kanluran ay nasira. Gustong gumawa ng hari ng kaharian kung saan ang mga tao ay mamumuhay ng masaya at payapa. Ngunit para magawa iyon, kailangan niyang puksain ang mga monsters na sumusugod sa kanilang teritoryo. Kailangan niya ring makagawa ng Magic Tower na magsisilbing panakot o kaya lakas para sa digmaan sa mga ibang nasyon na gustong umatake. At panghuli, iniisip naman ng hari na dapat ang ikatlong prinsipe ang sumunod sa kanyang posisyon dahil siya ay isang napakabait na tao. Dahil kung hindi baka bumagsak ang kanyang kaharian at mapahamak ang kanyang mga mamamayan. Nagmakaawa naman ang hari kay El. Sinabi niya kung maaari bang manatili si El para sa kapakanan ng kanyang mga mamamayan. Napabilib naman si El sa determinasyon ng hari. Iniisip ni El na ang kahilingan ng hari ay hindi para sa kanyang kasakiman. Ito ay kanyang ginagawa para sa ikabubuti ng marami. Umiti naman si El dahil dito. Pumayag si El sa kahilingan ng hari. Sinabi niya na gagawin niya ang kanyang makakaya upang matulungan ang kaharian ng Tollian at matulungan ang mamamayan para ito ay umangat pa. Naging masaya naman ang hari sa desisyon ni El na sila ay tulungan. Nagpasalamat siya at sinabi na gagawin niya ang kanyang makakaya upang matulungan si El na makapagpatayo ng Magic Tower sa kanyang kaharian ng Tollian. Ngunit bago ito mangyari, sinabi ni El na mayroon siyang mga kondisyon. Bago siya magsimula kakailanganin niya ng 3 taon. Nagulat naman ang hari. Sinabi niya na wala na silang natitirang oras. Pinakinggan naman ni El ang rason ng hari. Sinabi niya na ang teritoryo ni Count Luvius na isa sa mga nasira ay hindi kakayaning magtagal pa ng 3 taon. Ikinwento naman ng hari na nagkaroon sila ng kapayapaan ng ilang taon dahil sa isang mage. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal dahil dinakip ang mage na ito. Kaya naman dumami ang mga monsters at ang teritoryo ni Count Luvius ay nagkaroon ng maraming pinsala. Nagulat naman si El sa balitang ito. Bigla niyang naisip kung ito ba ay kagagawa ni Marquis Einhart. Sa kasalukuyan, itong si Count Roelan Luvius na kasing galing ng dating Count ay ang namamahala ngayon sa kanilang teritoryo. Siya ang anak na babae ng dating Count. Talentado sa larangan ng paggamit ng espada at hindi din may kakaila ang kagandahin nito. Bukod pa dito marunong siyang mamahala ng kanilang teritoryo. Nag-aalala naman ang hari, dahil kahit gaano pa siya kagaling sa pamamahala sa kanilang teritoryo, kung sila ay susugudan ng mga monsters hindi nila ito kayang pigilan at maaaring ito ang ikabagsak ng Luvius family. Sinabi naman ni El na hindi niya kayang pababain ang taon na kakailangan para magawa ang Magic Tower. Dahil ito ang kanyang kailangan para magawa ito. Umiti naman si El na parang walang dapat ipag-alala ang hari, dahil pupuksin niya ang Manticore Valley kahit hindi pa itinatayo Magic Tower. Tinanong naman ng hari kung ang binabanggit ba ni El ay ang Manticore Valley kung saan ito ay kinikilala bilang Land of Death. Tinanong niya ba kung ito ay posibleng masolusyonan. Seryosong sumagot si El ng oo sa mga pag-aalinlangan ng hari. Tinanong niya naman kung gaano kadami ang mga monsters na naruroon sa Manticore Valley. Ipinaliwanag naman ng hari na mayroong mahigit kumulang na 10,000 na Manticore ang lumususob sa kanilang kaharian taon-taon. At sa pinakagitna naman ng Manticore Valley may humigit kumulang na 50,000.
Napaisip naman si El kung gaano katagal bago niya mapuksa ang mga monsters sa Manticore Valley. Ipinaliwanag ni El na sa dami ng mga Manticore kakailanganin niya ng madaming oras bago niya ito masolusyonan. Nag-alala naman ang hari. Tinanong niya si El kung posible ba talagang mailigtas ni El ang kanilang kaharian sa mga Manticore na lumulusob sa kanila. Sinabi naman ni El na walang dapat ikabahala ang hari. Sinabi niya na baka nakakalimutan ng hari kung sino siya. Ipinaalala ni El na siya ay nasa 7th class na. Umiti naman siya dahil ang kanyang puwersa ay hindi lang umiikot sa kanya dahil mayroon siyang night golem na kasama. Umiti naman ang hari. Iniisip niya na mukhang masosolusyonan na ang kanilang problema. Munti ka naman makalimutan ng hari kung gaano kabata si El. Dahil sa taong ito ay nakamit na niya ang 7th class kung saan sa hindi pa ito nakikita sa buong kasaysayan. Isama pa ang kanyang Golden Knight Golem kung saan ito ay kayang tumbasan ang isang Swordmaster. Iniisip ng hari kung ibibigay niya ang kanyang tiwala kay El at ang kanyang golem walang magiging imposible. Ibinigay naman ng hari ang tiwala niya kay El. Sinabi niya kay El na siya ay tulungan at ibalik ang sigla at kapayapaan ng kanilang kaharian. Makikita sa mga mata ni El na determinado siyang matulungan ang kaharian ng Tollian. Sinabi niya na tumitingin siya sa hinaharap kung saan siya ay meninirahan na dito. Matapos ang kanilang usapan, tumayo si El at humingi ng paumanhin sa hari dahil siya ay aalis na. Tinanong naman ng hari kung bakit aalis na si El. Sinabi ni El na base sa kanilang mga pag-uusap kanina, nakaisip na siya kung ano ang kanyang dapat mga gawin. Nagpasalamat siya sa hari sa pag-imbita sa kanya at sa lahat ng pagkain na kanilang inihanda para sa kanyang pagdating. Bago pa man lumabas si El ng pinto, sinabi naman ng hari na maaari siyang bumalik kung kailan man niya gusto. Hindi naman mapigil ang ma-curious ng hari kay El kung ilang taon na siya dahil napansin niyang bata pa si El. Sinabi naman ni El na siya ay 17 taong gulang pa lamang. Hindi naman mate at tago ang kasiyahan sa mukha ng hari. Iniisip niya na sa taong iyon ay natamo na ni El ang isa sa mga tinatamasa ng karamihan. Umaasa siya na sana masolusyonan na ang kanilang pinuproblema na Manticore Valley. Sa Manticore Valley, ang lugar na ito ay tinatawag ring the Valley of Death kung saan umaabot ng higit kumulang 50,000 ang naninirahan na Manticore sa loob nito. At sa pinakagitna naman mayroong Manticore na doble ang laki at lakas kumpara sa mga normal na Manticore. Ito ay tinatawag na Manticore King. Sa noo ng Manticore King, matatagpuan dito ang tinatawag na Red Jewel. Kung saan ginagamit ito ng Manticore kung upang utusan ang mga normal na Manticore. Ito ay may kapangyarihan para maghari-harian sa mga iba pang Manticore sa buong mundo. Base sa mga balita, sinasabi na ang lakas ng isang Manticore King ay katumbas sa 100 na bilang ng Manticore. At kung ikukumpara naman sa mga sword expert na knights, ang lakas ng Manticore ay sobra pa sa 100 kahit na sila ay magtulong-tulong pa. Karaniwan na para sa mga baryo na mawala dahil sa paglitaw ng mga Manticore. Parang tinanggal ito mula sa mga mapa dahil sa kanilang pagkawasak. At sa oras na ito, isang baryo na tatawaging Ken ay sinasalakay ng mga Manticore at ito ay nanganganib na mabura sa mapa. Ang mga Manticore ay umaanggol habang papalapit sa mga sundalo ng baryo na nakabantay sa mga pagsalakay. Ang mga sundalo ng baryo ay naghahanda para sa paparating na pag-atake ng mga Manticore. Kailangan nila ang 12-12 tao upang harapin ang isang Manticore. Ngunit dahil sa kanilang swerte, 2 ang biglang lumitaw ng sabay, at ngayon sila ay nasa isang maselang kalagayan. Isa sa mga sundalo ng Ken Village ay sumigaw. Ipinagsigawan niya na hindi nila maaaring hayaan na makapasok ang mga Manticore sa kanilang baryo. At ang pagkakakilanlan ng taong ito ay ang kanilang Captain Mider. Ipinakita niya ang kanyang aura at sinabi sa kanyang mga kasamahan na kung sino man ang kayang lumaban, siya ay samahang pigilan ang mga Manticore. Bumilib naman ang mga kapwa sundalo niya. Sinabi ng isang sundalo na tulad ng kanilang inaasahan ang kanilang captain ay mayroong kamanghamanghang aura. Ang kanilang captain ay mahusay sa paggamit ng spear at kanyang narating ang expert intermediate rank sa huling bahagi ng 20 taon. Nagsimula namang umatake ang Manticore sa Captain Mider. Sumigaw ang Manticore na tila ipinapakita kung sino sa kanila ang mas malakas. Hindi naman nagpatinag si Captain Mider sa pagsigaw ng Manticore. Siya ay tumalon sa kanyang ibabaw at tinamaan ang ulo ng Manticore na siya namang ikinamatay nito.
Iniisip ng captain na sa wakas iisa na lang ang natitirang Manticore. Isinigaw niya sa kanyang mga kapwa sundalo na may hawak na pana at polanan ng mga arrow ang kanyang inatake na Manticore. Habang papalapit naman ng papalapit ang isa pang Manticore, naghanda naman ang mga sundalo para polanan ang mga ito. Tinamaan naman ng hindi mabilang na arrow sa mukha ang Manticore na inatake ng Captain Mider. Tumayo ang captain sa mga bangkay ng Manticore na kanilang napatay. Iniisip niya na kahit na Manticore pa ito hindi nito kakayanin kung ito ay papaulanan ng mga arrow. Tumalon naman siya at kanyang inatake ang isa pang Manticore. Kanyang tinamaan ang leeg nito at sinabing ito na ang huling Manticore na lumusob. Hindi naman mapigil ang mag-alala ng captain. Iniisip niya kung okay na ba ang lahat at wala ng Manticore pa na lumulusob sa kanila. Tama nga ang kanyang hinala. Siya ay napalundag sa isa pang Manticore na paparating. Ang Manticore na ito ay mukhang mas malakas kumpara sa mga Manticore na kanyang kinaharap kanina. Sinabi naman ng captain na ang mga Manticore ay hindi maubos-ubos at tuloy pa rin ang kanilang pagsalakay sa kanilang village. Tumingin siya sa kanyang mga kasamahan para ipaalam na mayroon pang isang Manticore na kanilang kailangang harapin. Ngunit ang kanyang mga kasamang sundalo ay pagod na. Hingal na hingal ang mga sundalo pagkatapos nilang talunin ang mga naunang Manticore. Nag-alala naman ang captain. Ni isang beses hindi pa siya nakatalo ng ganito kalaking Manticore. At mukhang kahit pagsama-samahin pa ang kanilang lakas kasama ang ibang sundalo ay hindi nila ito kakayanin. Hinigpitan naman ng captain ang hawak niya sa kanyang sandata. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban mag-isa. Ang captain at ang Manticore ay nagsimulang sumugod sa isa't isa na may hanggaring pumatay. Ngunit biglang huminto ang Manticore at bumuga ng apoy patungo sa kapitan. Nang may biglang pagsabog na nangyari sa lugar kung nasaan ang dalawa. Ang sundalo ay napabuka ang bibig sa gulat ng matano ang pagsabog. Ang captain ay lumitaw mula sa apoy at usok ng pagsabog na ito. Dahil pinagpatuloy ng captain ang pagsugod patungo sa Manticore, hindi niya naiwasan ang pag-atake na ito. Siya ay napaluhod sa lupa. Iniisip niya kung paano ito nangyari. Nakita naman ng Manticore na ang morale ng captain ay nasa pinakababa na. Sumugod ang Manticore at iniisip naman ng captain kung ito na ang kanyang katapusan. Nang may biglang pag-atake sa Manticore na hindi inaasahan. Tinamaan ng mga sugat ang Manticore sa buong nitong katawan at ito ay natamba. Nagulat naman ang captain at ang mga sundalo sa kanilang nakita. Iniisip nila kung sino ang may gawa nito. Nang biglang may maririnig na mga paghakbang sa isang lugar. Sinabi ng taong ito na tapos na ang laban. Makikita ang buong pagkatao ng babaeng ito na tumapos sa Manticore at ito ay si Kena. Pinagmasdan siya ng captain. Hindi niya akalain na ang makakatalo sa Manticore na muntikan ng kumitil ng kanyang buhay ay isang babae. Napansin naman niya ang babaeng ito ay bata pa at mukhang wala pa siya sa taong 20. Hindi mapigil ang magtaka ng captain kung paano niya napatay ang Manticore gamit lang ang isang atake. Ang ibig sabihin lang nito ay isang magaling na swordsman ang babaeng ito. Pumalakpak naman at pinuri ni Elsie Kena sa kanyang ginawa. Sinabi niya na mukhang kakailanganin na niyang humanap ng magtuturo kay Kena. Namula naman ang mga pisngi ni Kena sa papuri na ibinigay ni El sa kanya. Sinabi niya na wala lang daw ito at marami pa siyang kakulangan. Sinabi naman ni El sa mga tao sa village na huwag silang mabahala dahil sila ay ligtas na sa kapahamakan at walang balak sila El na sila ay saktan. Sinabi naman ni El na siya ay isang mage kung saan sila ay bibigyan niya ng komportableng buhay dahil ang lupaing ito ay mapapasakan niya sa hinaharap. Nagulat naman ang captain nang marinig niyang sinabi ni El na mapapasakan niya ang lupaing ito. Sinubukang tumayo ng captain kahit siya ay hirap na hirap. Tinanong niya si El kung anong ibig sabihin niya sa kanyang mga sinabi na mapapasakan niya ang lupaing ito. Itinutok naman niya ang kanyang sandata kay El. Ngunit ito naman ay agad na hinawakan ni Kena. Nagalit si Kena at sinabi sa captain na sino siya para itutok niya ang kanyang spear kay El. Hinawakan ng mahigpit ni Kena ang sandata ng sundalo na itinutok kay El. Isinigaw niya na ang kapal ng mukha ng lalaking ito, sino siya upang kanyang gawin ito kay El. Sinubukan naman itong hilain ni Mider. Ngunit, ang kanyang sandata ay hindi niya mahayla sa mga kamay ni Kena kahit na gamitin niya ang buo niyang lakas.
Hindi siya makapaniwala sa taglay na lakas ni Kena, sa murang edad pa lamang siya ay may napakalakas na aura. Pinigilan naman ni El si Kena. Sinabi niya na sila ay hindi taga dito, kaya naman sa pananaw ng mga tao sa bayan na ito, maiintindihan na ganito ang kanilang mga kinikilos. Tinignan naman ni Kena si El at kanyang sinunod ang kanyang mga utos. Bago pa man umalis si Kena, tumingon siya at tinignan sila ng masama. Pinaalala niya na wag silang bastos at itreto ng tama si El. Humingi naman si El ng tawad sa mga hindi nila pagkakaintindihan ni Mider. Sinabi niya na mukhang hindi niya nasabi ng maayos kay Kena ang sitwasyon kaya ganun ang kanyang mga ikinilos. Ipinaliwanag ni El na ang ibig sabihin niya sa kanyang mga sinabi ay pinaplano niyang gumawa ng Magic Tower sa kanilang baryo, pagkatapos niyang mapuksa ang lahat ng mga Manticore sa lugar na ito. Ang mga sundalo naman sa likod ni Mider ay nag-uusap. Nang marinig nila ang pinag-uusapan ni Mider at El na mayroong magtatayo ng Magic Tower, iniisip nila na ang ibig sabihin nito ay mayroong 7th class na mage na pre-protekta sa lugar na ito. Hindi naman mapigil ang mag-alala ni Mider para sa kapakanan ng mga tao sa baryo. Tinanong niya si El kung anong plano niya sa mga naninirahan sa lugar na ito, pagkatapos magawa ang Magic Tower. Habang sila ay nag-uusap ni Mider, base sa mga aksyon at salita niya. Iniisip ni El na mukhang si Mider ang leader nitong baryo na ito. Ikinagulat naman ni Mider nang sabihin ni El ang kanyang mga plano. Sinabi ni El na kailangan lang nilang ituloy ang kanilang pamumuhay tulad ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos mapuksa ni El ang mga Manticore, maaari na silang tumira sa mas malaking parte ng mga lupa na inookupo ng mga ito. Hindi siya masamang tao kaya naman hindi din tataasan ni El ang mga kanilang mga bayarin. Ang kanyang mga kahilingan ay tulad sa mga kahilingan ng hari. Ang gusto lang ni El ay ang bigyan ang maging masaya ang mga mamamayan ng baryong ito. Hindi naman makapaniwala ang mga sundalo sa baryong ito sa mga sinasabi ni El. Hindi nila akalain na mayroon pa palang tao na hindi sakam, hindi tulad ng ibang tao na may mga kapangyarihan. Nang biglang may maririnig na mga yapak ng Manticore sa paligid. Ito naman ay napansin ni El at sinabi na mukhang mayroong sagabal sa kanilang mga usapan. Sinabi niya na walang dapat ipag-alala ang mga tao. Siya ay gumamit ng kanyang magic. Mula sa magic na ginamit ni El, lumabas ang kanyang mga golem na kanyang ginawa na naghihintay sa ibang dimensyon. Kanyang pinagmasdan ang mga golem na kanyang ginawa habang sila ay naglalakad patungo sa Manticore upang ito ay puksin. Sinabi ni El sa mga tao na sisiguraduhin niyang hindi na sila gagambolin ng mga Manticore. Kanyang inutusan ang mga golem na puksin ang Manticore na ito. Tumakbo naman agad-agad ang golem na ito papunta sa Manticore upang ito ay sugurin. Tila ba ang Manticore na ito ay sobrang liit kung ikukumpara sa mga laki ng golem ni El. Kanyang itinaas ang mga kamay at hinampas ang Manticore. Ang Manticore na itinuturing ng mga tao sa baryo na mapanganib ay parang isang insekto sa mga mata ng golem. Napabuka ang bibig ni Mider sa mga pangyayari. Hindi niya inaakala na ang Manticore na kailangan nilang pagtulong-tulungan upang matalo ay tatalunan lamang ng isang golem ng ganun kadali. Matapos gawin ng golem ang mga utos ni El, yumuko siya kay El upang magbigay respeto. Umiti naman si El na parang ang kanyang ginawa ay napakasimple lamang. Base sa kanyang mga pinakita, tinanong naman niya sila kung sila ba ay nagtitiwala na sa kanya. Iniisip naman ni Mider kung dapat ba niyang pagkatiwalaan si El. Ngunit, ang kanilang seguridad ay magagarantisado kung ang mga golem ay nandito. Kanyang tinignan si El. Iniisip niya na mukhang malakas siyang mage. At maari niyang mapuksa ang mga Manticore at gawin itong lugar kung saan ang mga tao ay maaaring manirahan sa Manticore Valley. Matapos ang ilang sandali, humingi ng kapatawaran si Mider sa kanyang mga nagawa. Iniabot naman ni El ang kanyang mga kamay. Sinabi niya kay Mider na okay lang ito ay patunay na isa siyang magaling na leader. Inaasahan niya na magdududa sila sa isang taong nakita nila sa unang pagkakataon. Tinanggap naman ni Mider ang kamay ni El. Nagkamayan silang dalawa at nagpasalamat naman si Mider sa pag-unawa ni El. Nang biglang maalala ni Mider na kailangan pa pala nilang magtungo sa kabilang parte ng kanilang baryo, dahil may mga Manticore doon na sumugod. Umiti naman si El at sinabi niya kay Mider na wala siyang dapat ikatakot. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ina, Serena at ang kanyang Golden Knight na si Thana ay nasa lugar na iyon.
Sa kabilang parte naman ng baryo, ang mga Manticore na sumugod sa parte ng baryo na ito ay tinalo na ng Golden Knight ni El na si Thana. Kahit na mag-isa lang kumilos si Thana ay kayang-kaya niya itong talunin ng mag-isa. Pinagmasdan naman nila Silver at Serena ang mga pangyayaring ito. Sinabi ni Silver na tulad ng inaasahan, ang Golden Knight ni El ay malakas. Nang mapanatag ni El ang loob ni Mider, tinanong naman ni El kung maaari bang tawagin ni Mider ang mga representatives ng baryong ito. At balak ni El na ipaalam sa kanila ang mga detalye sa kanyang plano. Matapos ang ilang sandali, tinawag ni Mider ang mga kinatawan ng baryong ito at sila ay nagtipon-tipon sa isang lugar upang magpulong. Ang inaakala ni El ay ang dadating na lider ng baryo ay isang matanda. Ngunit, nang kanyang tinignan ang mga taong ito, mapapansin na karamihan sa kanila ay nasa edad na 34 na po, at mapapansin na may pagkakahalin tulad ang kanilang mga aura temperaments. Iniisip niya kung may espesyal ba na rason para sa sitwasyong ito. Siya ay nagpasalamat sa kanilang pagpunta at kanyang sinabi ang kanyang pangalan. Sinabi niya na mukhang silang lahat ay natuto ng pare-parehas na sword skill at ang kanilang mga aura temperament ay pare-parehas din. Hindi ito ang uri ng lakas na maaari mong makuha sa simpleng pagsasanay sa baryo. Ikinagulat naman nila nang ito ay marinig nila mula sa bibig ni El. Hindi nila akalain na ito ay kanyang mapapansin. Tinanong naman ni El na ano ang ginagawa ng mga ganito kahusay na tao sa Manticore Valley. Napangiti naman si Mider sa mga matatamis na salita ni El. Sinabi niya na tulad ng kanyang inaasahan hindi nila maloloko ang matalas na paningin ng isang 7th class mage. Ipinaliwanag ni Mider na sila ay mga knights ng Baron Jamer's family. Si Baron Jamer ay kilala dahil sa kanyang napakagaling na sword skills. At siya ay naging isang swordmaster sa taong 30. Habang lumalala ang labanan para sa korona, may mga nagtangkang kumbonsihin ang Baron na sumanib sa kanilang panig. Subalit, ang Baron, na may maraming alagad, ay tumanggi sa lahat ng kanilang alok, at iyon ang naging pinagmulan ng gulo. Nang nagkaroon ng mga monsters na umatake sa kanilang lugar, ni isa sa kanilang mga kilala ay hindi sila tinulungan. Mayroon mang 5,000 sundalo na lumaban kasama ang Baron ngunit, sa kasamaang palad ito ay hindi naging sapat at nagresulta ng pagkaubos ng kanyang pamilya. Sa mga oras na iyon, sila Mider at ang kanyang mga kasama sa baryong ito ay mga probationary knights lamang. Bago pa man sumakabilang buhay ang Baron, sinabihan niya sila Mider na tumakas at mabuhay. Tila naman nalungkot ang mga representatives nang kanilang maalala ang mga masasakit na pangyayaring ito. Hindi nila gusto na pumunta sa mga aristocrats na hindi pinansin ang Baron nang siya ay nangangailangan ng tulong. Kaya naman napagdesisyonan nila na manirahan na lang sa baryong ito. Tila ba nalungkot naman sila El nang kanilang marinig ang buo nilang kwento. Iniisip ni El na alam niya ang kanilang nararamdaman. Ngunit, base sa kanilang mga abilidad, maaari silang makakuha ng Knight Peerage na titulo sa ibang bansa upang ang kanilang mga pamilya ay hindi magdusa sa mapanganib na lugar tulad nito. Iniisip naman ni El na mali itong pag-iisip. Ang lahat ng tao ay may kakayahan na mag-isip at may kanya-kanyang mga ideya. Napasara ang kamay ni El. Ang kanilang kapaligiran ay magkakaiba kung saan sila lumaki. Ang iba ay mas pribilehiyado kumpara sa iba, kaya hindi sila maaaring maging magkapareho. Kailangan ni El na kunin itong oportunidad bilang tsansa na intindihin ang kanilang mga pagkakaiba upang kanyang maintindihan sila ng mas mabuti. Ipinaliwanag ni El na ang pagpuksa sa mga monsters ay hindi magiging mahirap para sa kanya. May mga bagay na gustong gawin si El sa mga Manticores. Subalit, ang pagkakaisa ng mga Manticore ay talagang matibay. Kaya naman ang naisip na ideya ni El upang sila ay magwatik-watik. Pinaplano niya na puksang una ang Manticore King. At pagkatapos niyang maayos ang lahat-lahat, tinanais ni El na siya ay tulungan ng mga tao sa baryo. Ikinagulat naman ng mga tao nang marinig nila ang plano ni El na unahing puksin ang Manticore King, hindi naman sa kanilang minamaliit ang lakas ni El ngunit, hindi nila mapigil ang mag-alala. Tinanong ni Mider kung posible bang mapatay ang Manticore King. Umiti naman si El na para bang wala silang dapat ipag-alala. Sinabi niya na ang kanyang mga salita ay kanyang patutunayan sa pamamagitan ng kanyang resulta. Bago pa man gawin ni El ang kanyang pinaplano sa Manticore Valley, mayroon muna siyang kailangang puntahan at gawin.
Siya ay bumalik sa Banzart kung saan sila ay dating pumupunta kasama ang kanyang ina. Matagal na nung huli siyang makabalik sa lugar na ito. Nanggaling si Elle sa lugar na kung saan kinailangan niyang lumaban, kaya naman hindi niya mapigil ang mamiss ang mga tao at sariwang hangin dito. Sa Dibble Store, matapos makuha ni Dibble ang karapatan na magbenta ng magic stones mula kay Elle. Ang impluwensya ng kanilang store ay lumago nang hindi nila namamalayan. Kaya naman mas naging abala si Dibble sa pagpapatakbo ng kanyang store. Ang mga dokumento na kailangan ng kanyang pirma ay padami ng padami kumpara noong hindi pa niya nakikilala si Elle. Ngunit kung hindi dahil kay Elle, ang kanyang store ay hindi magkakaroon ng oportunidad upang lumaki ng ganito. Si Elle ay ang kanyang napaka-importante na kliyente at siya rin ang batang kanyang nasaksihan ang paglaki mula sa murang edad. Kaya naman ang hinihiling lang ni Dibble na sana mabubuting bagay lang ang mangyari sa kanya. Dahil nitong mga nakaraang araw, nakatanggap siya ng balita sa dyaryo kung saan nakasaad dito na nagkaroon ng malaking pagsabog sa Marquis Einhart residence. Ito naman ay kanyang ikinagulat ng ito ay kanyang mabasa, sapagkat baka mayroong nangyaring masama kay Elle. Hindi mapigil ang mag-alala ni Dibble kung anong nangyari kay Elle. At dahil wala silang anumang paraan ng komunikasyon, hindi niya makumpirma ang kalagayan ni Elle. Iniisip niya na baka mayroong kinalaman ang kanilang pag-uusap noon, kung saan nagtanong si Elle sa kanya para sa impormasyon tungkol sa Marquis Einhart. Sa sobrang lalim ng kanyang iniisip, hindi niya napansin na ang kanyang pangalan ay tinatawag ng kanyang sekretarya. Tila ba siya ay nagulat nang hindi niya napansin ang tao sa kanyang harapan. Tinanong ni Dibble kung gaano na ba siya katagal na nakatayo doon. Sumagot naman ang kanyang sekretarya na kanina pa niya tinatawag ang kanyang pangalan. Ipinaalam naman ng kanyang sekretarya sa kanya na ang pinaka-importante niyang customer na kanyang binabanggit dati ay nandito upang siya ay bisitahin. Napatayo naman si Dibble mula sa kanyang upuan nang ito ay kanyang marinig. Pumasok naman si Elle sa opisina ni Dibble at sinabing ikinagagalak niya na makita siya ulit matapos ang matagal nilang hindi pagkikita. Hindi naman makapaniwala si Dibble sa kanyang mga nakikita. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili, agad-agad siyang tumakbo papunta kay Elle at kanyang kinamusta kung okay lang ba siya at ang kanyang pamilya. Sinabi niya kay Elle na mayroon siyang narinig na mga balita kung saan mayroong malaking pangyayari na naganap sa Marquis Einhart residence. Hindi mapakali si Dibble nang kanya itong mabalitaan. Iniisip niya na baka mayroong kinalaman sila Elle sa pangyayaring ito at baka mayroong masamang nangyari sa kanila. Napangiti naman si Elle nang makita niyang nag-aalala si Dibble sa kanilang kalagayan. Siya ay nagpasalamat kay Dibble sa kanyang pag-aalala. Sinabi niyang okay lang silang lahat at wala siyang dapat ikabahala. Sinabi ni Elle na anggan sa pakiramdam na mayroong taong nag-aalala para sa kanila. Humingi naman ng tawad si Dibble sa kanyang mga ikinilos. Sinabi niya na hindi niya napigilan ang kanyang sarili dahil si Elle ay kanyang nakilala noong bata pa siya, kaya naman siya ay malapit na sa kanyang puso. Nagpakalma naman si Dibble. Inanyayahan niya si Elle na maupo at sila ay makapagsimula ng mag-usap. Bago pa man siya umupo, tinanong niya si Elle kung bakit siya naparito at kung ano ang gusto niyang sabihin. Hindi naman nagpaligoy-ligoy pa si Elle at sinabi niya kay Dibble na plano niyang gumawa ng Magic Tower. Nagtaka naman si Dibble nang kanyang marinig ang plano ni Elle. Tinanong niya kung ang ibig sabihin ba nito ay ang mga balita sa mga dyaryo na kanyang nabasa tungkol sa Marquis Einhart residence ay may kinalaman si Elle. Sinabi naman ni Elle na mahirap man itong paniwalaan ngunit, ang katotohanan, siya ay nasa 7th class na. Para bang nakuryente si Dibble nang ito ay kanyang marinig. Simula noong bata pa si Elle ay mayroon na siyang naramdaman na kakaiba sa kanya. Sinabi niya kay Elle na noong una niya siyang makita noong siya ay bata pa lamang mayroon na siyang nararamdaman kung saan si Elle ay magiging isang importanteng tao. Ngunit, hindi niya inaakala na siya ay magiging isang 7th class na mage sa kanyang taon na ito. Tinanong naman niya si Elle kung saan niya balak magtayo ng Magic Tower. Sinabi naman ni Elle na sa Manticore Valley. At dahil hindi makapaniwala si Dibble, tinanong niya kung ang ibig sabihin ba ni Elle ay ang isa sa mga 3 limitadong lugar sa buong kontinente. Kung saan ito ay tinatawag na Monsterland dahil sa mga Manticore na makikita sa lugar na iyon. Tila ba walang takot si Elle. Siya ay ngumiti at sinabi na tama ang mga narinig ni Dibble. Tulad ng inaasahan ni Dibble, si Elle ay hindi niya talaga matensya.
Kahit anumang bansa ay malugod na tatanggapin ang isang taong nais magtayo ng Magic Tower sa kanilang bansa. Kaya naman hindi niya maintindihan ang iniisip ni Elle. Maaari siyang pumili ng mas magandang lokasyon. Ngunit mas pinipili niyang magtayo ng Magic Tower sa lupain kung saan madaming mga monster. Nagulat naman si Elle nang sabihin ni Dibble na ang kanyang desisyon na ito ay maganda. Sinabi ni Elle na hindi niya pa naipapaliwanag ang kanyang rason kung bakit dito siya magtatayo ng Magic Tower. Sinabi naman ni Dibble na siya ay sumang-ayon dahil ang lahat ng ginagawa ni Elle ay bago at exciting. Tinanong naman niya kung may plano si Elle. Sumagot naman siya ng oo. At kanyang ipinaliwanag ang kanyang mga plano kay Dibble magmula sa pagpuksa ng mga Manticore sa Manticore Valley. Matapos ang ilang sandali na pagpapaliwanag ni Elle, sumagot naman si Dibble at sinabi na tama ang kanyang mga hinala. Ito ay magiging exciting, kung ang business na ito ay magtatagumpay. Ang store ni Dibble ay tataas bilang isa sa mga 10 pinakamalalaking store sa kontinente. Sisimulan niyang kumuha ng mga empleyado na kailangan sa paggawa ng Magic Tower. Tinanong naman niya si Elle kung kailan niya dapat sila matipon. Nag-aalala naman si Elle, iniisip niya na baka mahirapan si Dibble na kumuha ng mga manggagawa para sa Magic Tower. Sinabi niya na mas maganda kung mas maaga ngunit baka mahirapan si Dibble. Nagpakatoto naman si Dibble. Sinabi niya na naiintindihan niya ang pag-aalala ni Elle, dahil ang lugar na iyon ay kung saan naninirahan ang isang Manticore King. Kaya naman hindi niya masisigurado kung ilang ang taong papayag na magtrabaho sa lugar na delikado. Sinabi naman ni Elle na ang Manticore King na inaalala ni Dibble ay hindi magiging problema. Ang lugar na Manticore Valley kung saan napakaraming mga Manticore ang naninirahan kasama ang Manticore King. Ito ay isang lambak kung saan hindi makakapasok ang mga tao. Ang dakilang pinuno, ang hari ng Manticore, ay nagising mula sa kanyang pagkakaidlip matapos madama ang isang hindi kilalang enerhiya. Umaalingaw ito ng napakalakas na hagulgul, na para bang ito'y nasa masamang mood. Ang hari ng Manticore, kapag nakatayo, ay may taas na 6 na metro. Ang buong katawan nito ay naglalabas ng napakaitim na aura, at ang kanyang lakas ay hindi maaaring maliitin sapagkat ito ay mas malakas sa isang Swordmaster. Sinimulang tumakbo ng Manticore King papunta sa kakaibang enerhiya na kanyang naramdaman. Karaniwan, ang mga hari ng Manticore ay naglalagay ng mga bantay malapit sa kanyang tabi, pero iba ang Manticore King na ito. May tiwala ito sa kanyang lakas at kumpiyansa itong walang makakapatay dito. Dahil dito, ang pagtukoy kung ano ang yumapekto sa kanyang pandama ay isa pang anyo ng kanyang sariling pagtangkilik at kumpiyansa sa sarili. At matapos ang ilang sandali, siya ay nakarating na sa lugar kung saan niya nararamdaman ang kakaibang enerhiyang ito. Tila ba hinihintay ng mga golem ni Elle na makarating ang Manticore King. Hindi sila gumagalaw hanggat wala pang utos si Elle sa kanila. Tumitaw naman si Elle mula sa kanyang invisibility magic, at sinabing ang Manticore King ay kanyang nabitag. Habang nakaupo si Elle sa balikat ng kanyang golem, sinabi niya na tulad ng kanyang mga naririnig isang monster talaga ang Manticore King. Ang laki ng Manticore King ay may kukumpara sa mga laki ng kanyang golem. Sinabi niya na kailangan niya talagang maging ganito para maraming Manticore ang susunod sa kanya. Tila ba naunawaan ng Manticore King ang mga sinasabi ni Elle. Naglabas siya ng napakaitim na aura mula sa kanyang mga bibig. Ito naman ay umabot kay Elle. Hindi niya inaakala na ganito kalakas ang itim na aura ng Manticore King at mukhang kakailanganin niyang mag-ingat. Sa sandaling ang Manticore King ay bumuga ng napakalakas na dagandong patungo kay Elle at sa kanyang mga golems. Isa sa mga golem ay nagsimulang sumugod patungo sa Manticore King upang magsagawa ng pag-atake. Bago pa man tumama ang kamao ng golem sa Manticore King, siya ay nabigo dahil ginamit ng Manticore King ang kanyang buntot upang siya ay atakihin. Sa puntong ito, napansin ni Elle na ang hari ng Manticore ay hindi dapat maliitin. Kung pagmamasdan ang laki ng Manticore King, hindi mo akalain na ito ay mabilis. Ang golem na tinamaan ng pag-atake ng Manticore King ay tumilapon, at ang katawan nito ay nadurog dahil sa sobrang lakas ng pag-atake ng kalaban. Dahil natalo ang unang golem, wala nang ibang pagpipilian si Elle kundi ipadala ang kanyang 2 golems. Ang isa sa golem ay nagtagumpay sa kanyang pag-atake, tinamaan ng kanyang kamao ang mukha ng Manticore King.
Ngunit kahit na tinamaan siya ng pag-atake, tila ba masyadong mahina ang atake ng golem para sa Manticore King upang siya ay kanilang matalo. Ito naman ay napansin din ni El, hindi sapat ang lakas ng pag-atake ng golem kaya naman ito ay walang epekto sa Manticore King. Gamit ang kanyang matatalim na ngipin, kinagat nito ang makapal na armor ng golem. At pinunit nito ang buong braso ng golem na para bang papel sa sobrang nipos. Tinignan ng Manticore King si El, tila ba kanyang ipinapahiwatig na ang mga kasamahan ni El ay mahina at hindi ito sapat upang makapagtamo ng mga sugat sa kanya. Ang isa naman sa golem ay naghanap ng pagkakataon upang magtagumpay sa kanyang pag-atake sa Manticore King. Dahan-dahan siyang lumapit mula sa likod at umiwas sa paningin ng Manticore King. Para bang may mga mata sa likod ng ulo ang Manticore King, napansin nito ang plano ng golem. Ginamit ng Manticore King ang kanyang mga paa at inatake ang mukha ng golem. At dahil wala nang natitira pa sa mga golem, si El na lamang ang natitira. Wala nang makakatulong sa kanya sa pakikipaglaban sa Manticore King. Ito ay bumuga ng malakas na hajijek patungo kay El, para bang sinasabi ng Manticore King kay El na siya na lamang ang natitira. Hindi maiwasan ni El na isipin na mas malakas ang Manticore King kaysa sa inaasahan niya. Hindi niya alam na, kayang harapin ng Manticore King ang kanyang tatlong golem. Mabagal ang regeneration ng mga golem, subalit, hindi ibig sabihin nito na sila ay mahina. Tila ba masyado lang malakas ang Manticore King para sa kanila. At dahil hindi sapat ang lakas ng mga golem upang talunin ang Manticore King, mukhang kinakailangan ni El na tawagin ang kanyang Golden Knight na si Thana. Subalit, hindi basta-basta papayagan ng Manticore King si El sa kanyang pinaplano na tawagin si Thana. At dahil hindi handa si El sa gagawing pag-atake ng Manticore King. Ang Manticore King ay nagtagumpay sa kanyang pag-atake at kanyang tinamaan si El, gamit ang kanyang mga kamay na may napakatalas na mga kuko. Tiningnan niya si El mula sa itaas, tila ba siya ay ngumingiti dahil siya ay nagtagumpay sa kanyang pag-atake at kanyang natalo si El sa kanilang laban. Ngunit, ang katawan na ito ay isang ilusyon lamang na ginawa ni El. Bago pa man umabot ang pag-atake ng Manticore King sa kanya, siya ay nakatakas na sa ligtas na lugar. Ngunit, kung hindi siya nakagawa ng ilusyon na papalit sa kanyang katawan, maaaring malagay siya sa panganib dahil sa pag-atake ng Manticore King. Umaasa si El na mas maganda sana kung sapat na ang kanyang tatlong mga golem upang talunin ang Manticore King. Ngunit, dahil hindi nagtagumpay ang mga tatlong golem, kinakailangan niyang tawagin ang kanyang pinakamalakas na golem na si Thana upang talunin ang Manticore King. Gusto mang talunin ni El ang Manticore King, gusto naman niyang tignan kung anong mangyayari kung hindi gagamit si Thana ng espada at kung kakayanin ba ni Thana ang Manticore King gamit lang ang kanyang mga kamao. Nagkatinginan ang dalawa na tila ba kanilang tinatansya ang lakas ng isa't isa. Nakapagdesisyon naman si Thana na mauuna na siyang umatake. Ang Manticore King naman ay nakailag sa ginawang pag-atake ni Thana. Gamit ang kanyang mga dalawang kamay na may matutulis na kuko. Sinubukan niyang atakihin si Thana at ibaon sa lupa. Madali naman itong naiwasan ni Thana. Gamit ang kanyang mga paa. Madali niyang ginamit ang mga ito upang bulatin ang Manticore King sa gagawin niyang pag-atake. Kinontra naman ng Manticore King ang pag-atake ni Thana. Ginamit niya ang kanyang hininga upang maglabas ng napakadilim-madilim na aura upang atakihin si Thana. Ngunit, kahit na ito ay hindi epektibo para kay Thana, gamit ang kanyang kamao, siya'y naghanda para sa isang atake napakalakas na atake. Walang kamalay-malay sa lakas ng atake ni Thana. Bulagta ang sumugod ang Manticore King patungo sa kanya, ang akala niya ay kaya niyang harapin ang pag-atake ni Thana. Ngunit, ito ay isang pagkakamali. Sa sandaling umabot ang kamao ni Thana sa Manticore King, siya ay tumilapon dahil sa napakalas na puwersa na nasa atake ni Thana. Lumapit si Thana sa Manticore King na natalo at nakahiga sa lupa. Bago pa man ito makabangon, umakyat siya sa ibabaw ng Manticore King at naghanda siya ng pag-atake na makakapagtapos sa buhay ng halimaw na ito. Ngunit, ito ay naudlot, binigyan ni El ng utos si Thana na itigil na niya ang kanyang pakikipaglaban sa Manticore King. Sinabi niya kay Thana na hindi niya kailangang tapusin ang buhay ng Manticore King dahil ito ay kanyang natalo na sa kanilang laban. Hindi alam ng hari ng Manticore na siya ay mapapatawad. Iniisip niya lamang noon na iyon na ang kanyang huling mga sandali, ngunit binigyan siya ni El ng awa upang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Lumapit ang Manticore King kay El.
Tila ba ang napakabangis na Manticore King kanina ay naging isang maamo na aso dahil sa ginawa ni Elle. Hindi naman mapigil ang magtaka ni Elle sa nangyayari, hindi niya akalain na magiging ganito ang reaksyon ng Manticore King nang kanila siyang matalo. Sa baryo kung nasaan naninirahan sila Mider, hindi makapaniwala si Mider sa kanyang mga nakikita sa kanyang harapan. Ang Manticore King na itinuturing nilang napakadelikado ay nasa kanyang harapan na, ngunit, kakaiba ang ginagawa nito sa kanyang inaasahan. Dinala ni Elle ang Manticore King sa baryo nila Mider at kanyang ipinaalam na ang kanilang problema sa mga Manticore ay kanyang nasolusyonan na. Ngunit, hindi pa rin makapaniwala si Mider, dahil pag nagwala ang napakalaking halimaw na ito dito sa kanilang baryo, hindi niya alam ang magiging pinsala nito. Sinisigurado naman ni Elle na magiging okay lang ang lahat. Sinabi niya kay Mider na isipin na lang nila na ang Manticore King ay isang napakalaking pusa at maaari nila itong hawakan. Tila ba napakalaki ng ngiti ng Manticore King. At kanyang dinilaan ang mukha ni Mider, hindi naman niya mapigil ang hindi mapasigaw dahil sa pangyayaring ito. Tinanong naman ni Mider kung anong plano ni Elle sa Manticore King. Sumagot naman si Elle at sinabi na ang lakas ng isang Manticore King ay nasa semi-grandmaster rank, at mayroon itong lakas para bigyan ng mga utos ang iba pang mga Manticore. Kaya naman pinaplano ni Elle na humingi siya ng tulong sa Manticore King upang masolusyonan na ang kanilang mga problema. At makagawa na ng Magic Tower upang gawing ligtas ang lupaing ito para sa lahat ng maninirahan sa lugar na ito. Matapos ang 3 buwan, ang Manticore King ay nawala na sa Manticore Valley na kanyang tinutuluyan. Kaya naman ang pagtayo ng Magic Tower ni Elle ay kanila nang sinimulan. Dahil nasolusyonan na ni Elle ang problema tungkol sa mga Manticore, gumawa ng teleportation gate si Elle na konektado sa Dibble Store at sa Manticore Valley. Salamat sa mga taong kinuha ng tindahan ni Dibble, ang mga mamahaling materyales para sa paggawa ng Magic Tower ay napabilis ang pagdating. Sa tulong nila, mabilis na naipatayo ang Magic Tower. Ang ibang mga tao naman sa baryo ay interesado kung para saan ang isang gusali na nasa tabi ng Magic Tower ni Elle. Hindi nila alam na ang gusaling ito ay kasama sa mga pinaplano ni Elle. Ang mga Manticore naman na naiwan sa Manticore Valley ay itinago ni Elle sa kanyang magic na nasa ibang dimensyon upang sila ay itago. Ang lahat naman ay nabighani dahil sa pinakitang magic ni Elle. Dahil wala na ang mga Manticore sa Manticore Valley, dahil dito, nakapagtayo na ng mga bahay ang mga tao malapit sa Magic Tower. At mayroong 15,000 na mga dayuhan na nanirahan dahil ligtas na ang lugar na ito. Napansin naman nila Silver na ang lugar na ito ay mas naging payapa kung ikukumpara sa dati. Hindi siya makapaniwala na ang dating lugar na ito ay isang gubat na ang mga Manticore ang naninirahan at ito ay ikinakatakot ng mga tao. Sumang-ayon naman si Serena sa sinasabi ni Silver. Sinabi naman ni Elle na kahit ganito na ang sitwasyon sa lugar na ito, madami pa ring kailangan na gawin. Tinanong naman ni Serena kung ano na ang susunod na kailangan nilang gawin. Madaming pera ang kakailanganin nila simula ngayon, kaya naman ang kanilang pagtutuunan ng pansin ay kung paano makakakuha ng pera para sa pagpapatayo ng Magic Tower. At kailangang makipagkita ni Elle sa isang napaka-importanteng tao. Nagtaka naman ang dalawa nang kanilang marinig ang sinabi ni Elle. Iniisip nila kung sino ba ang taong ito na sinasabi ni Elle na napaka-importante na kailangan niyang makilala. Dahil hindi pa nila nakikita si Elle na ganito, nagtataka sila kung sino ba ang taong ito para maging ganon ang reaksyon ni Elle. Napangiti naman si Silver dahil mayroon siyang ideya kung sino ang taong binabanggit ni Elle na kailangan niyang makilala. Nagsimula naman silang magtungo nga kung nasaan ang taong kailangan ni Elle na makilala. Siya ay masaya dahil lahat sila ay sumama sa kanya sa pagpunta sa napaka-importanteng tao na ito. Sinabi niya na gusto niyang ipakilala sila Serena, Kayna at Silver sa taong ito. Sumagot naman si Serena at kanyang sinabi na gusto niya ring makilala ang taong ito na binabanggit ni Elle. Hindi naman mapigil ang matawa ni Silver dahil napapansin niya na si Serena at Kayna ay nagseselos sa taong gustong ipakilala ni Elle sa kanila. Nagtataka naman sila kung saan sila dinala ni Elle, wala siyang ibang masabi tungkol sa lugar na ito kundi ito ay isang dagat. Tinanong naman niya sila Serena at Kayna kung ano ang masasabi nila sa lugar na ito. Ang lugar na ito ay nasa kanlurang banda ng Tolian Kingdom, at sila ay sagana sa mga yamang dagat. Ngunit, dahil kakaunti lang ang mage sa kanilang lugar,
ang kanilang teritoryo ay mahirap dahil hindi sila makapagbenta ng mga yamang dagat na matatagpuan sa kanilang teritoryo. Bago pa man masabi ni El ang pangalan ng nagmamay-ari ng teritoryo, sila ay nakarinig ng napakalakas na pagsabog. Agad-agad namang silang tumingin kung saan nanggaling ang pagsabog na ito. Sa lugar kung saan nanggaling ang malakas na pagsabog, mayroong dalawang orc na nagtatangkang salakayin ang teritoryo ng mga tao. Upang kanilang maitaboy ang mga halimaw na ito, ang mga sundalo na nasa itaas ng pader ay nagpaulan ng mga arrows patungo sa mga orcs. Ngunit, hindi sila nagtagumpay sa kanilang pag-atake dahil ang mga arrows na kanilang pinalipad patungo sa mga orcs ay kanilang nasalag. Sa sandaling natapos ng salagin ng orc ang mga arrow, agad niyang sinamantala ang pagkakataon na ito upang makapasok sa kanilang depensa. Ginamit ng isa sa mga orc ang kanyang sandata upang itulak ang kanyang kasamahan patungo sa itaas ng pader. Kahit na hindi siya umabot sa tuktok ng pader, nagawa naman niyang kumapit sa pader. Sinimulan niyang umakyat upang abutin ang mga tao na bumabaril sa kanila. Dahil nakabitin ang orc sa pader, naisipan ng mga sundalo na magbuhos ng langis sa mga kamay ng orc upang madulas ito at mahulog sa lupa. Ngunit, may malaki silang problema sa ideyang ito. Ipinaalam ng sundalo sa kanilang kapitan na naubos na nila ang lahat ng supply ng langis at hindi makahabol ang supply. Ang mga sundalo ay nawawalan na ng pag-asa. Kung patuloy na aakyatin ng orc ang pader at maabot sila, ang ibig sabihin nito ay kamatayan para sa kanila. Ngunit, mayroon silang narinig na boses, at sinabing siya na ang bahala sa mga orc na ito. Dumating si Roelan, ang may-ari ng teritoryo, upang tulungan ang mga sundalo na hadlangan ang mga mananakop na sinusubukang sumalakay sa kanilang mga pader. Inutusan niya ang mga sundalo na ang kanilang kailangan lamang gawin ay ang bantayan ang kanyang likuran. Hindi maiwasan ng mga sundalo na mamangha sa tapang na ipinapakita ni Roelan. Pumunta siya sa dulo ng pader ng kanilang teritoryo at tumalon patungo sa orc na sinusubukang umakyat sa pader. Umiti siya na para bang sinasabi na walang laban sa kanya ang mga orc na ito. Bago pa man makarating sa ibaba kung nasaan ang isa pang orc. Napansin niya na ang orc na ito ay nagpakita ng ekspresyon na galit, marahil dahil ito sa kanyang kasamahan na nasa pader na inatake ni Roelan. Ginamitan niya ng aura ang kanyang espada at ginamit ito upang atakihin ang isa pang orc na nasa lupa. Tumayo siya mula sa kanyang walang kalabis-labis na tagumpay laban sa mga halimaw na gustong sumalakay sa kanilang tahanan. Pati ang mga sundalo ay nagdiriwang sa pagiging matagumpay ni Roelan sa pagpalang sa mga orc. Ngunit, mayroon siyang nakakalimutan, siya ay nakagawa ng isang malupit na pagkakamali na maaaring ikapahamak ng kanyang mga sundalo sa pader. Hindi niya sinigurado na patay na ang orc na umakyat sa pader bago sila magdiwang. Hindi niya inaakala na ang orc na umakyat sa pader ay mayroon pang natitirang lakas upang makaakyat sa pader. Bago tamaan ng pamalo ng orc ang sundalo, may isang bola ng apoy ang diretsyo na tumama sa orc at dahil sa bola ang apoy na ito, kanyang napigilan ang isang napakalaking trahedya para sa sundalo. Sa sandaling nakita ni Roelan ang bola ang apoy, alam niya na ito ay gawa sa magic at galing sa isang mage, ngunit, hindi niya matukoy kung sino ang gumamit ng magic na yon. Tamang-tama naman ang data ni El upang mailigtas ang sundalo sa kanyang kamatayan. Humingi siya ng paumanhin kung natakot si Roelan sa kanyang magic. Ipinabatid niya kay Roelan na matagal na niyang nais makita siya. Dahil sa pagmamadali ni El na makapunta kung saan nanggaling ang napakalakas na pagsabog, siya ay nauna nang nagtungo doon gamit ang kanyang magic. Sila Serena, Kena, Silver ay naiwan at sila naman ay naglakad upang magtungo kung saan pumunta si El, at para mapabilis ang kanilang pagdating sila ay dumaan sa kagubatan. Makalipas ang ilang sandali na paglalakad sa loob ng kagubatan. Sa wakas, sila ay nakaalis na sa loob ng kagubatan. Subalit, ang kanilang mga ngiti ay agad-agad na magbabago dahil sa hindi nila inaasahang masasaksihan. Bumungad sa kanilang mga mata si El na nakikipag-usap sa isang babae na hindi naman nila ikinatuwa. Silang dalawa ay hindi makapaniwala sa kanilang mga nasasaksihan, hindi nila akalain na makikita nila si El na may kausap na ibang babae bukod sa kanila. Habang pinagmamasdan ni Serena at Kena sila El at ang kanyang kausap na babae sa hindi kalayuan, nagbulungan naman ang dalawa kung ang babae ba na tinutukoy ni El na kailangan niyang makausap ay ang babaeng nasa kanilang harapan.
Sumagot naman si Kayna at sinabi na baka ang babaeng ito ay ang kanyang kasintahan. Habang nag-uusap ang dalawa, wala naman silang kaalam-alam na si Serena, Kayna at Silver ay nasa kanilang paligid. Itinutok ni Roellen ang kanyang espada kay Elle at tinanong niya siya kung anong ibig sabihin ni Elle sa kanyang mga sinasabi na gusto niya siyang makita. Sinabi niya kay Elle na ito ang unang beses nilang pagkikita kaya naman tumigil siya sa pagporma sa kanya. Habang nakatutok ang talam ng espada ni Roellen sa leeg ni Elle, humingi naman siya ng tawad kung mali ng pagkakaintindi si Roellen dahil masaya lang siya dahil nakita niya na siya sa wakas. Upang maayos ang kanilang hindi pagkakaintindihan, nagpakilala naman si Elle, sinabi niyang isa siyang mage ng Tolian Kingdom, at mayroon siyang gustong pag-usapan ni Roellen kaya naman siya nandirito. Ngunit, hindi naniniwala si Roellen na si Elle ay mage na galing sa Tolian Kingdom. Bilang patunay, naglabas ng mana si Elle patungo kay Roellen. Nang maramdaman ni Roellen ang inilabas na mana ni Elle, ito ay kanyang ikinagulat dahil ang level ng mana ni Elle ay kakaiba at dahil sa lakas nito, iniisip niya na mukhang hindi nagsisinungaling sa Elle sa kanyang mga sinasabi. Dahil sa patunay na ginawa ni Elle, ibinaba ni Roellen ang kanyang espada. Humingi naman siya agad ng tawad kay Elle na tumulong sa kanilang teritoryo sa pagligtas nito. Dahil nakumpirma na niya na hindi nagsisinungaling si Elle, inanyayahan naman niya sila na magtungo kung saan siya nananatili. Sa Count Luvia's residence, pagdating sa kanyang tahanan, inalok ni Roellen sila ng tsaa ngunit siya ay nahihiya dahil ang tsaa na kanyang inalok sa kanyang mga bisita ay pangkaraniwan lamang. Kahit na ordinaryong tsaa lamang ito, tinikman pa rin ito ni Silver at kanyang pinuri ang lasa nito. Sinabi niya na maaaring dahil mismo si Countess Roellen ang nagbuhos nito sa kanilang mga baso. Humingi ng paumanhin si Countess Roellen dahil wala siyang ibang maihain sa kanyang bisita maliban sa pangkaraniwang tsaa. Hindi maiwasan ni Elle na makaramdaman ng kalungkutan. Masarap nga ang tsaa, ngunit ito ay pangkaraniwang tsaa lamang na maaaring bilhin ng sinuman. Kung titingin siya sa loob ng tahanan ni Countess Roellen, walang makikita na mga mamahaling bagay na nakadisplay. At isa pa, ang kasuotan ni Countess Roellen ay napakasimple para sa isang tulad niya na mataas ang rangko sa isang lugar. Kaya naman iniisip ni Elle na mukhang mas malalim ang kanilang pinansyal na problema kaysa inaakala niya. Matapos makapaghain ni Countess Roellen ng tsaa sa kanyang mga bisita, tinanong naman niya si Elle kung anong rason kung bakit sila napabisita sa kanyang teritoryo. Sinabi naman ni Elle na ang teritoryo ni Countess Roellen ay naging target ng mga pag-atake hindi lamang mula sa mga orcs katulad kanina, kundi pati na rin mula sa Manticore. Kaya naman naparito si Elle dahil gusto niyang ipaalam na hindi na kailangan ni Countess Roellen na mag-alala pa. Tinanong naman ni Countess Roellen kung tutulungan siya ni Elle sa mga pagtaboy sa mga halimaw na sumusugod sa kanilang teritoryo. Sinabi naman ni Elle na hindi na kailangan dahil sa ngayon, karamihan ng mga Manticore ay kanyang naasikaso na, siya ay gumawa ng Magic Tower sa Manticore Valley, at hindi na magkakaroon pa ng mga pag-atake ng mga Manticore sa teritoryo ni Countess Roellen. Hindi naman makapaniwala si Countess Roellen sa kanyang mga naririnig. Sa sobrang gulat niya, tila ba siya ay hindi na makapagsalita. Humingi naman siya agad ng tawad sa kanyang iniasal, nang siya ay mahimasmasen tinanong niya si Elle kung totoo ba itong sinasabi niya. Kung iisipin niya, ngayon niya lang napansin na wala pa siyang nakikitang mga Manticores na sumusugod sa kanilang teritoryo. Sinabi naman ni Elle sa kanya na kaunting panahon na lang ang kanyang kailangan at ang lahat ng mga Manticore ay mawawala na. Hindi mapigilan ni Countess Roellen ang kanyang mga luha sa kanyang mata nang marinig ito. Siya ay nagpasalamat kay Elle dahil ito ang pinakamagandang balita na kanyang narinig sa loob ng ilang taon na namamahala sa kanyang teritoryo. Hindi akalain ni Elle na ganito ang magiging reaksyon ni Countess Roellen sa kanyang balita sa kanya. Napangiti na lang siya dahil iniisip niyang magiging problema kung ganito nakasaya si Countess Roellen, hindi niya pa nasasabi sa kanya na binabalak niyang gawing pinakamalakas ang pamilya ni Countess Roellen sa Tolian Kingdom. Humingi na naman ng tawad si Countess Roellen dahil sa kanyang ipinakitang asal, pero kahit nagaling si Elle sa Tolian Kingdom, tinanong ni Countess Roellen kung ano ang kanyang rason kung bakit siya andito. Sinabi naman ni Silver na ang tatay ni Elle ay galing sa pamilyang Luvias. O kilala sa pangalang Rayon Luvias, kaya naman si Elle at Countess Roellen ay magpinsan kaya naman gusto ni Elle na makita si Roellen. Sinabi naman ni Countess Roellen na tama ang sinasabi ni Silver na si Rayon Luvias ay galing sa kanilang pamilya.
Si Rayon Luvias o ang tatay ni Elle ay ang pumuprotekta sa teritoryo nila, ngunit isang araw. Bigla na lang siyang nawala ng walang paabi. Kaya naman hindi akalain ni Countess Roellen na ang mage na pumuprotekta sa kanilang teritoryo ay magkakaroon ng anak at ang taong iyon ay ang nasa kanyang harapan. Sinabi ni Elle kay Countess Roellen na mukhang sila ay galing sa isang pamilya,